Noong 358 BC, sa baybayin ng Macedonia sa Hilagang Greece, ang tagapagsalaysay na si Iolaus ng Athens ay nahuli ng mga pirata at sinusubukang patagalin ang oras sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa alamat ng kanyang tiyuhing si Hercules. Ang ama nito ay si Zeus, ang hari ng mga Diyos, ngunit ang kanyang ina ay si Alcmene, isang mortal na babae. Itinuring ni Hera, ang reyna ni Zeus, na isang matinding insulto ang anak na nabuo ng dalawa, kaya sinubukan niyang ipapatay si Hercules. Ngunit namana ni Hercules ang lakas ng kanyang ama, kaya halos wala siyang katapat sa laban. Nang siya ay maging ganap na lalaki, inutusan siya ng mga Diyos na isagawa ang 12 pagsubok. Kapag natapos niya ang lahat ng iyon at nakaligtas, papayagan na siya ni Hera na mamuhay ng payapa. Nakipaglaban siya sa napakalalakas na halimaw gaya ng Hydra, ng Erymanthine Boar, at ng Naminlayon, na ang balat ay napakatigas kaya walang anumang sandata ang kayang tumagos dito. Kaya naman, tinalo ni Hercules ang leon gamit lamang ang kanyang mga hobarin na kamay. Hindi naman humanga ang mga pirata sa kwento ni Iolaus dahil wala silang pinaniwalaan sa kanyang mga sinasabi. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Hercules upang iligtas siya, suot sa kanyang ulo ang balat ng leon. Hindi natakot ang mga pirata dahil 4 na po silang lahat, pero walang halaga ang dami ng kalaban. Kayang labanan ni Hercules ang maraming tao ng sabay-sabay, at higit sa lahat, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang grupo. Naroon si Amphiaraos ng Argos, isang propesya, si Autolycus ng Sparta, isang magnanakaw, si Tydeus ng Thebes, isang mababangas na mandirigma, at si Atalante ng Scythia, isang Amazon ng mamamana. Magkakasama nilang madaling natalo ang mga pirata at naisagip si Iolaus. Matapos bilangin ang mga ulo ng mga kalabang mababayaran sa kanila, sinabi ni Autolycus kay Iolaus na dapat pa niyang palakihin ang kwento tungkol kay Hercules para mas paniwalaan ito ng mga tao. Samantala, habang nakatitig si Amphiaraos sa apoy, nagkaroon siya ng isang pangitain. Ayon dito, magsasama ang isang leon at isang uwak sa isang kakaibang alyansa, at makikipaglaban sila sa gitna ng dagat ng mga bangkay. Makalipas ang ilang panahon, nagtungo ang grupo sa isang tavern upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sinabi ni Hercules kay Autolycus na gusto na niyang umalis papunta sa mga lupain sa kabila ng dagat upang sa wakas ay matagpuan ang kapayapaan. Isasama niya si Tydeus dahil ito lamang ang taong kayang pigilan ang matinding galit nito. Biglang natahimik ang buong tavern nang pumasok ang isang grupo ng mga sundalo. Kasama nila si Prinsesa Erchnia ng Thrace, na humiling kina Hercules at sa kanyang mga kasama na sumama sa palasyo upang pakinggan ang alok ng kanyang ama. Bilang kapalit, nangangako siya ng napakalaking bayad na ginto. Napansin ni Iolaus na may simbolo ng uwak ang mga kalasag ng mga gwardya. Dahil ang simbolo naman ni Hercules ay isang leon, tumutugma ito sa propesya ni Amphiaraos. Pagdating nila sa palasyo, hindi maiwasan ni Hercules na mapansin ang napakaraming mga refugee na nasa likod ng matataas na pader. Sinalubong sila ni General Ctesias, ang pinuno ng hukbo ng Thrace, na halatang hindi natutuwa sa pagdating ni Hercules. Kasama rin nila si Arius, ang anak ni Erchnia, na isang malaking tagahanga ni Hercules at kabisado ang lahat ng kanyang mga kwento. Habang paakyat sila sa hagdan papasok ng palasyo, naalala ni Hercules ang isang pangyayari 3 years na ang nakalipas, nang mapatay niya ang isang Hydra, na ang totoo ay isa lamang grupo ng mga lalaking nakasuot ng helmet na kahawig ng ulo ng butiki, para kay Haring Eurystheus ng Athens. Pagkatapos noon, idineklara siya ng hari bilang isang bayani sa harap ng napakalaking pulutong ng mga taong sabay-sabay na pasigaw ng kanyang pangalan. Biglang nagbago ang alaala ng sumagi sa isip ni Hercules ang larawan ng kanyang asawa at mga anak na pinaslang. Pilit niya itong isinasantabi at ibinabalik ang kanyang isip sa kasalukuyan. Nakipagkita ang grupo kay Lord Cotys, ang hari ng Thrace. Inasar nito si Amphiaraos dahil ang tanging malinaw raw nitong nakikita sa hinaharap ay ang sarili nitong kamatayan. Hinusgahan din niya ang kakayahan ni Atalante dahil isa itong babae, ngunit mabilis siyang pinatunayan nitong mali nang paulit-ulit nitong tamaan ng palaso ang mga helmet na hawak ng mga gwardya. Inanyayahan sila ni Cotys na magsalo sa hapunan at ipinaliwanag ang kalagayan ng kanyang kaharian. Nasa gitna ng digmaang sibil ang Thrace laban sa isang malupit at uhaw sa dugong warlord na nagngangalang Rhesus, na pinaniniwala ang may hukbo ng mga sentor. Ipinakita ni Cotys kay Hercules ang napakaraming refugee na araw-araw na dumarating matapos sunugin ni Rhesus ang kanilang mga nayon. Sinabi rin niyang halos lahat ng kanyang mga sundalo ay namatay na, kaya ang kasalukuyan niyang hukbo ay binubuo na lamang ng mga magsasaka. Magkasamang kinausap ni Cotys at ng kanyang anak na si Erchnia si Hercules tungkol sa kahalagahan ng pagbabalik ng kapayapaan sa kanilang lupain, at dahil dito ay pumayag siyang tanggapin ang misyon.
Kinabukasan, simulan ni Hercules at ng kanyang grupo ang pagsasanay sa mga magsasakang ginawang sundalo. Una nilang sinubukan ang kanilang shield wall, ngunit agad na nakita na hindi pa ito matibay. Makalipas ang ilang oras, muling nakipagkita si Hercules kay Cotys. May bagong impormasyon ito tungkol kay Rhesus mula sa isa sa kanyang mga scout na si Phineas. Aatakihin daw ni Rhesus ang tribo ng Bessie sa gitnang bahagi ng Thrace sa loob ng 6 na araw. Gusto ni Cotys na samantalahin ang pagkakataong iyon upang salubungin at pigilan siya bago pa siya makalayo. Hindi sumang-ayon si Hercules. Sinabi niyang kailangan pa ng mas maraming oras ng hukbo para magsanay. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Cotys at inutusan siyang maghanda dahil kinabukasan ay agad silang magmamarcha. Pagsapit ng gabi, matapos tulungan si Atalante na makaiwas sa hindi kanais-nais na panliligalig ni Siticles, napansin ni Hercules si Arius na palihim na lumalapit kay Tydes, na natutulog habang nakagapos sa isang karo. Halos masaktan ang bata nang biglang kumilos si Tydes. Agad siyang inilayo ni Hercules at ipinaliwanag na si Tydes ay isinilang sa gitna ng digmaan. Nang matagpuan niya ito noon, mas kahawig pa ito ng isang mababangis na hayop kaysa tao. May nasaksihan itong napakasamang pangyayari na labis na nagdulot ng trauma sa kanya. Dahil dito, hindi na ito muling nagsalita at gabi-gabi nitong binabalikan ang bangungot na iyon. Sa kabila nito, itinuturing pa rin siya ni Hercules bilang kanyang pinakatapat na mandirigma. Pagkatapos nito, ibinalik niya si Arius kay Erchnia, na abala sa hospice. Dahil napakarami nilang manggagamot ang namatay, tinuruan na lamang ni Erchnia ang kanyang sarili ng sining ng panggagamot upang makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Bago umalis, ibinigay ni Hercules kay Arius ang ngipin ng naminlayon, na tila ba iyon sana ang regalo inilaan niya para sa sarili niyang mga anak. Kinabukasan, naghanda ang buong hukbo sa kanilang pagmamartsa. Natagpuan ni Hercules si Iolaus na nagtatago sa hanay ng mga sundalo dahil gusto rin nitong lumaban. Ipinaalala niya rito na isa itong tagapagsalaysay at hindi mandirigma, kaya ipinadala niya ito sa Caro kasama ni Cotys. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang nagtungo sa Bessie. Ngunit pagdating nila sa Nayon, huli na ang lahat. Nauna nang dumating si Rhesus at tuluyan ng winasak ang buong lugar. Ang napakaraming bangkay na nakakalat sa paligid ay eksaktong tumutugma sa pangitain ni Amphiaraos tungkol sa dagat ng mga bangkay. Ngunit may isang bagay na kakaiba. May ilang bangkay na halatang ilang araw nang nabubulok, samantalang ang iba naman ay bagong-bago pa lamang. Maya-maya, biglang bumangon ang mga sariwang bangkay at sinalakay sila. Isa pala itong bitag mula pa sa simulan. Sa pag-aakalang kontrolado ni Rhesus ang tribo ng Bessie, iniutos ni Hercules na bumuo ng shield wall sa paligid ni Cotys habang siya at ang kanyang grupo ang haharap sa kalaban. Hinamon siya ng pinuno ng tribo sa isang direktang labanan. Upang makagawa ng kwentong mapapakinabangan ni Iolaus sa kanyang mga salaysay, palihim na binali ni Hercules ang dulo ng isa sa mga palason ni Atalanta. Nang lumapit ang pinuno ng tribo, mabilis niya itong sinaksak sa noo gamit ang putol na dulo ng palaso, kaya nagmukhang isang suntok lang ang ikinamatay nito. Lubhang na-inspire ang hukbo sa kanilang nakita at naniwala silang nasa panig nila ang mga Diyos. Doon na nagsimula ang totoong labanan. Pinatay ng grupo ni Hercules ang napakaraming mandirigma ng tribo, ngunit sobra ang dami ng kanilang kalaban at hindi nagtagal ay nabasag din ang kanilang shield wall. Kaya nakaisip sila ng isang simpleng plano. Kunin ni Hercules at Amphiaraos ang kanilang mga Caro at pinaikot ang mga ito sa paligid ng shield wall, habang binabangga at dinudurog ang mga mandirigma ng tribo sa kanilang dinaraanan. Sinamantala naman ng natitirang mga sundalo ang pagkakataon upang sumugod. Nang makita ng tribo na wala na silang pag-asang manalo, nagpasya silang tumakas. Wala pa ring bakas ni Rhesus, bagaman may isang kakaibang anyo ang makikitang nakamasid mula sa malayo. Sinabi ni Hercules kay Cotys na ang pagkawala ng kalahati ng kanyang hukbo ay kasalanan nilang dalawa, dahil noon pa man ay binalaan na niya itong hindi pa handang lumaban ang mga magsasaka. Tinanggap naman ito ni Cotys at pumayag na bigyan pa siya ng mas maraming oras upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa hukbo. Samantala, nais ni General Siticles na patayin si Phineas dahil siya ang gumabay sa kanila papunta sa bitag. Ngunit pinigilan siya ni Autolycus at inihayag na siya na ang mamahagi sa mga scout mula ngayon. Gayunpaman, mahigpit niyang binalaan si Phineas at sinabing huwag na itong magkakamali muli. Ilang sandali pa, dumating si Prinsesa Erchnia kasama ang mga manggagamot. Dinala siya sa pribadong tolda ni Hercules upang walang makakita na dumugo siya na parang isang ordinaryong tao mula sa sugat na natamo niya sa labanan. Matapos siyang iwan ni Erchnia upang makapagpahinga, nanaginip si Hercules ng isang lumang alaala. Nakita niya ang mga bangkay
patay ng kanyang asawa at mga anak, habang ang kanyang mga kamay ay nababalot ng dugo. Nakita rin niya si Haring Eurystheus na ipinatapon siya sa halip na ipapatay, upang habang buhay niyang dalhin ang matinding konsensya sa paniniwalang siya ang pumatay sa sarili niyang pamilya. Bigla siyang nagising mula sa bangungot nang makarinig siya ng tawanan ng ilang bata. Pumasok siya sa kagubatan upang alamin kung saan ito nanggagaling, ngunit ang kanyang nadatnan ay ang mga bangkay ng kanyang pamilya sa gitna ng mga patay na mandirigma ng tribo. May isang asong may 3 ulo na si Cerberus na kinakain ang kanilang mga katawan. Naghanda si Hercules na labanan ito, ngunit biglang lumitaw si Tydeus sa kanyang likuran at ibinalik siya sa realidad. Doon niya napagtantong imahinasyon lamang pala ang lahat ng kanyang nakita. Kinabukasan, agad na naunawaan ni Amphiaraos ang nangyari dahil hindi na iyon ang unang beses. Pinayuhan niya si Hercules na kailangan niyang tapusin ang huli niyang pagsubok at harapin ang halimaw upang tuluyan na siyang makatagpo ng kapayapaan. Ngunit naniniwala si Hercules na unti-unti na lamang siyang nababaliw. Habang nag-uusap ang dalawa, nilapitan naman ni Prinsesa Erchnia ang iba pang miyembro ng grupo upang malaman ang totoo sa likod ng mga kumakalat na kwento. Ipinaliwanag nila na wala talagang nakaalam ng buong katotohanan. Isang araw ay natagpuan na lamang nila si Hercules na mag-isang nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng kanyang pamilya, ngunit wala siyang maalala sa nangyari. Sa bawat paglalakbay niya, may isa siyang nakikilalang magiging kasama. Ipinapakita niya ang kanyang kabutihan at malasakit sa bawat isa, kaya nakuha niya ang kanilang lubos na katapatan. Napakahusay niya sa lahat ng kanyang ginagawa kaya halos walang makapaniwalang isa lamang siyang mortal. Dahil dito, nagpa siya ang buong grupo na sabayan na lamang ang mga alamat tungkol sa kanya upang mas madali silang makakuha ng mga trabaho. Naniniwala rin silang ang nangyari kay Hercules ay dulot ng blood rage, isang karaniwang karamdaman sa mga mandirigma na nagpapalabo ng kanilang isipan. Mula noon, isinailalim ni Hercules ang hukbo ni Cotys sa napakahigpit na pagsasanay. Binigyan sila ng mga baluti at sandatang kahawig ng gamit ni Hercules, at tinuruan ng paggamit ng sibat, pana, espada, pakikipaglaban gamit ang mga kamao, at iba't ibang paraan ng pakikipagdigma. Kalaunan, nakabuo rin sila ng isang shield wall na kahit si Tydeus ay hindi na kayang mabasag. Samantala, lihim namang nanonood si Iolaus mula sa isang tagong lugar habang nagsasanay din ng mag-isa. Isang araw, bumalik si Phineus dala ang bagong impormasyon. Malapit na raw si Rhesus sa Mount Asticus kasama ang kanyang hukbo ng mga centaur, kaya nais ni Hercules na salubungin siya roon bago pa ito makapasok ng mas malalim sa kanilang teritoryo. Mapanganib ang plano dahil maaaring bumagal ang mga Karo sa loob ng kagubatan, ngunit mayroon na siyang naisip na paraan. Nalulungkot si Amphiaraos dahil wala siyang nakikitang magiging resulta ng labanan. Ang tanging alam niya ay mamamatay siya makalipas ang 1 linggo. Pagkaraan ng ilang araw, nang handa na ang hukbo, nagtungo sila sa Mount Asticus. Ngunit pagdating nila roon, wala silang natagpo ang kampo ng kalaban. Maya-maya, lumitaw sa malayo ang hukbo ni Rhesus. Habang papalapit ang mga ito, napagtanto nilang hindi pala mga centaur ang kanilang kaharap. Isa lamang pala itong grupo ng mga lalaking nakasakay sa kabayo na lumikha ng ilusyon sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa harap ng sikat ng araw. Lumapit si Rhesus upang kausapin si Cotys, kasama si Phineus sa kanyang tabi. Doon nila nalaman na matagal na palang nagtatrabaho si Phineus para sa kalaban. Hiniling ni Rhesus na sumuko si Cotys, ngunit tumanggi ito, kaya naghanda ang magkabilang panig para sa labanan. Bumuo ng shield wall ang hukbo ni Cotys at inihanda ang magkabilang pakpak ng kanilang porma sayon. Ngunit ang unang umatake ay sina Atalanta at ang kanyang mga mamamana. Bigla silang sumulpat mula sa kagubatan sakay ng mga Karo at inambos ang kalaban bago pa ito tuluyang makalapit. Nang nagsimula lumipad ang mga nagliliyab na palaso, ibinuka ni Amphiaraos ang kanyang mga braso at tahimik na tinanggap ang inaakala niyang kapalaran. Ngunit kahit isang palaso ay walang tumama sa kanya. Mahaba at napakahirap ng naging labanan. Mas marami man ang hukbo ni Rhesus, mas mahusay naman ang porma sayon ng mga sundalo ni Hercules. Hindi nagtagal, sila ang nanaig. Nagsimula nang tumakas ang mga sundalo ni Rhesus, ngunit nanatili mismo si Rhesus upang harapin si Hercules. Malaking pagkakamali iyon. Madaling mahawakan ni Hercules ang kabayo nito at sa isang mabilis na galaw ay ibinagsak silang dalawa sa lupa. Makalipas ang ilang panahon, bumalik sila sa palasyo. Habang nakagapos si Rhesus, simulan ipahiya ni Cotys si Rhesus sa harap ng kanyang mga nasasakupan, ngunit naawa si Hercules at tinulungan pa rin itong makatayo. Habang naglalakad sila, sinabi ni Rhesus kay Hercules na si Cotys ang tunay na malupit na pinuno. Hindi ang kanyang hukbo ang nagsunog sa mga nayon, kundi si Cotys mismo. Sa handaan ng kanilang tagumpay, ikanadi na si Rhesus sa pagitan ng dalawang haligi upang ipakita bilang trepeo. Sinubukan
Sinubukan ni Prinsesa Erchnia na bigyan siya ng tubig, ngunit hindi ito pinayagan ni Kotis. Pagkatapos noon ay isinagawa ang koronasyon ni Kotis. Ngayong hindi nahati ang Thrace, siya na ang kinikilalang hari ng buong kaharian. Nang umalis si Prinsesa Erchnia sa bulwagan matapos muling tawaging sinungaling ni Rhesus si Kotis, naghinala si Hercules at sinundan siya. Iginiit niyang sabihin nito ang buong katotohanan. Inamin ni Erchnia na tama ang sinasabi ni Rhesus. Si Kotis ang nagsimula ng digmaan matapos lasunin ang kanyang asawa, ang tunay na hari ng Thrace, upang maaga ang trono. Hindi siya sumunod sa kanyang ama dahil sang-ayon siya rito. Ginawa niya iyon dahil nagbanta si Kotis na papatayin ang kanyang anak kapag siya ay lumaban. Sinubukan ni Erchnia na kumbansihin si Hercules na isama si Arius kapag umalis sila. Ngunit tumanggi si Hercules. Bago pa sila makaalis, natagpuan sila ni General Siticles at sinabi nitong ipinatatawag siya ni Kotis. Hinarap ni Hercules si Kotis at sinumbatan ito dahil sa panlilinlang. Ngunit tinawanan lamang siya ni Kotis. Sinabi nitong nakakatawang makita ang mga mersenaryong handang gawin ang lahat kapalit ng ginto na bigla na lamang nagkaroon ng konsensya. Inamin din niyang nais niyang bumuo ng sarili niyang imperyo at ialay pa si Hercules na pamunuan ang kanyang hukbo. Nang tanggihan iyon ni Hercules, ibinigay na lamang ni Kotis ang napagkasunduang bayad sa kanya at sa kanyang grupo bago sila palayasin. Pagdating nila sa kanilang mga karo, ibinigay ni Hercules ang kanyang bahagi ng ginto kay Autolycus dahil nais niyang manatili upang iligtas ang Thrace. Hindi niya inaasahang sasamahan pa siya ng kanyang mga kasama. Sinabi niyang maaari na silang umalis, dalhin ang kanilang gantimpala, at mamuhay ng payapa. Ngunit pinaalalahanan siya ni Atalante na hindi nila siya sinusundan dahil may utang na loob sila sa kanya. Sinusundan nila siya dahil isa silang pamilya. Nagpa siya ang buong grupo na manatili at lumaban, maliban kay Autolycus, na umalis dala ang lahat ng ginto habang tinatawag silang mga baliw. Madali silang nakapasok muli sa palasyo ng palihim. Ngunit naghihintay na pala roon si General Siticles kasama ang kanyang mga sundalo. Pinababain niya ang kanilang mga sandata at sinabi kay Kotis na narinig niyang nakikipagsabuatan si Erchnia kay Hercules upang ilayo si Arius sa kanya. Agad na inagaw ni Kotis si Arius mula kay Erchnia habang dinakip naman ng mga sundalo ang prinsesa. Sinubukan ni Arius na tumakbo papunta kay Hercules upang humingi ng tulong. Palihim niyang ibinalik ang ngipin ng naminlayon kay Hercules bago siya marahas na kalagkarin ni Kotis gamit ang kanyang buhok. Habang sinusubukan ni Hercules na iligtas ang bata, mapatombo siya ng mga sundalo hanggang mawalan siya ng malay. Nagising siya makalipas ang ilang oras na nakakadena sa isang pader. Sa kanyang harapan ay nakita niya si Cerberus. Ngunit habang luminaw ang kanyang paningin, napagtanto niyang hindi pala iyon si Cerberus. Tatlong ordinaryong lobo lamang pala ang kanyang nakikita, at pamilyar ang mga ito sa kanya. Pag-aari ang mga ito ni Haring Eurystheus, na siyang pumasok sa lugar kasama si Kotis. Doon nalaman ni Hercules na matagal na pala silang magkasabwat upang pagharian ang buong Greece. Nang makita niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na nakakulong sa mga hola sa paligid niya, unti-unti ring bumalik ang kanyang alaala. Hindi kailanman naging totoo si Cerberus. Isa lamang pala itong ilusyon na nilikha ng sarili niyang isipan. Ang tunay niyang nakita noong gabing iyon 3 years na ang nakalipas ay ang tatlong lobo, na umatake sa kanyang pamilya matapos lagyan ni Eurystheus ng pampatulog ang kanyang inumin upang wala siyang magawa. Inamin ni Eurystheus na totoo ang lahat. Ginawa niya iyon dahil hindi niya nagustuhan na mas malakas pang isinisigaw ng kanyang mga nasasakupan ang pangalan ni Hercules kaysa sa kanya, na para bang isa itong Diyos. Para kay Eurystheus, naging banta iyon sa kanyang kapangyarihan, kaya kinailangan niyang alisin si Hercules. Ang isang taong may matinding ambisyon ay maaaring bilhin gamit ang pera. Ngunit ang isang taong tulad ni Hercules, na walang hinihiling para sa sarili, ay napakadelikadong kalaban. Iniutos ni Kotis sa kanyang mga sundalo na ilabas si Erchnia mula sa hola upang bitayin. Wala namang magawa si Hercules kundi panoorin lamang ang lahat. Ngunit pinaalalahanan siya ni Amphiaraos na naniniwala silang lahat sa kanya, at kailangan na maniwala rin siya sa kanyang sarili. Dahil dito, naalala ni Hercules kung sino talaga siya. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas, binunot ang mga kadena mula sa pader, at sumugod upang iligtas si Erchnia. Agad namang tumakas sina Kotis at ang iba papalabas ng silid at hinayaang ang mga lobo ang pumatay kay Hercules. Samantala, ginamit ni Erchnia ang palakol na gagamitin sana sa kanyang pagbitay upang sirain ang mga kandado ng mga hola. Matindi ang naging laban ni Hercules laban sa mga lobo. Paulit-ulit siyang kinagat at nagtamo ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit isa-isa pa rin niyang natalo ang mga ito at itinapon palayo. Ang huling lobo ay pinatay niya gamit ang ngipin ng naminlayon. Sa wakas, natapos na rin niya ang kanyang huling
muling pagsubok. Pinalaya ni Erchnia ang buong grupo, at kunin nila ang mga sandatang naiwan ng mga sundalo. Muli ring ipinakita ni Hercules ang kanyang pambihirang lakas nang buhatin niya ang isang napakabigat na bakal na pintuan upang makalabas sila sa piitan. Habang umaakyat sila, sunod-sunod na sinubukan silang pigilan ng mga sundalo. Ngunit madali nilang nalabanan ang lahat ng hamarang sa kanilang daraanan. Nang may naghagis ng nagliliyab na sibat sa kanila, muli na namang inakala ni Amphiaraos na dumating na ang oras ng kanyang kamatayan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at tahimik na tinanggap ang kanyang kapalaran. Ngunit mabilis na sumalo ni Hercules ang sibat at ibinalik ito sa kalaban, na agad namang tumama at pumatay sa isang sundalo, kaya muli niyang nailigtas ang kanyang matalik na kaibigan. Habang inaalagaan ng kanyang mga kasama ang natitirang mga sundalo, habulan naman ni Hercules si Eurystheus. Sinimulan nitong gumawa ng kung ano-anong dahilan upang ipaliwanag ang nangyari sa pamilya ni Hercules. Sinabi pa nitong si Cotys daw ang kumokontrol sa kanya noon. Sinubukan din niyang utusan si Hercules bilang hari at ialay pa ito ng malaking halaga ng pera. Ngunit wala nang pakialam si Hercules sa lahat ng iyon. Sinunggaban niya si Eurystheus sa leeg, ibinagsak ito sa trono, at sinaksak gamit ang sarili nitong punyal. Sa wakas, naipaghiganti na rin niya ang kanyang asawa at mga anak. Ngayon ay maaari na siyang magpatuloy sa kanyang buhay at matagpuan ang tunay na kapayapaan matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may pumulupot na latigo sa kanyang leeg. Si Siticles pala iyon. Malakas siyang inihagis nito sa sahig at naghanda nang tapusin siya. Ngunit bago pa nito magawa iyon, bigla, itong sinaksak mula sa likuran ni Iolaus. Sa unang pagkakataon, tinawag ni Hercules ang kanyang pamangkin na isang tunay na mandirigma. Pagkatapos noon, muli silang nakipagkita sa kanilang grupo, na naisagip na rin si Rhesus. Magkakasama silang lumabas ng palasyo, ngunit bigla silang natigilan nang makita si Cotys na naghihintay kasama ang kanyang buong hukbo. Hawak ng isang sundalo si Arius bilang bihag. Nagbanta si Cotys na papatayin ang bata kung hindi susuko si Hercules. Bigla na lamang bumagsak ang sundalong may hawak kay Arius matapos tamaan ng isang patalim. Si Autolycus pala iyon, na nagbalik upang tulungan sila. Nang makalaya, agad na tumakbo si Arius papunta sa kanyang ina habang muling sumiklab ang labanan. Tumalon si Tydeus upang protektahan ang bata laban sa rumaragasang mga palaso. Ligtas na nakarating si Arius sa kanyang ina. Samantala, napatay ni Tydeus ang karamihan sa mga mamamana ng kalaban, ngunit siya rin ay tinamaan ng napakaraming palaso. Habang ibinabagsak ng iba ang mga nagliliyab na brazier upang makagawa ng pader ng apoy sa pagitan nila at ng hukbo ni Cotys, binuhat naman ni Hercules si Tydeus. Sa kanyang mga bisig, tuluyang nalagutan ng hininga si Tydeus matapos banggitin ang nag-iisang salitang sinabi niya sa buong buhay niya, ang pangalan ni Hercules. Nang halos mamatay na ang apoy, muling sumugod ang hukbo ni Cotys. Nakita ni Hercules na isa na lamang ang natitirang paraan upang pigilan sila. Muli niyang ginamit ang kanyang pambihirang lakas. Itinulak niya ang napakalaking rebulto ni Hera hanggang matanggal ito sa kinatatayuan. Bumagsak ang rebulto at nagkapira-piraso. Ang daan-daang tipak nito ay madurog sa maraming sundalo at itinulak si Cotys pababa sa kailaliman. Nang mamatay ang kanilang hari, isa-isang lumuhad ang mga natitirang sundalo sa harap ni Hercules. Sabay-sabay nilang sigaw ang kanyang pangalan at kinilala siya bilang kanilang bagong pinuno. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Miguel Burba, Emmanuel Abgaban, Pinoy Farm Fresh in Bukidnon, Christine Rose Traberos, Selmar Monzales, King Vincent Marlon Villaplana from Buena Vista, Quezon, Christine Paca from Valencia City, Bukidnon, Evan from Zambales, Jun Ira Sangco from Orani, Bataan, Kaburdens TV from Cebu, Marky Francisco from Laguna, at Tirso Bartolome from Bulacan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.